Ang bayan ng Dolores sa Quezon ay may dating pangalang Sitio Hambuhan at dating naging bahagi ng ngayoy syudad ng San Pablo, Laguna. Ito'y nasa pangangasiwa noon ng obispo sa Nueva Caceres na ngayon ay Naga City. Gayon din ang iba pang mga bayan sa lalawigan ng Tayabas. Pahapyaw lang po ito sa matutuklasan mo sa video natin ngayon. Nahatid sa atin ng milagrosang bayang ito. Bakit hindi mo ako samahan hanggang sa dulo at sabay nating alamin ang mga sikreto at pinagmulan ng bayan ng Dolores, Quezon? Pero bago tayo magsimula, shoutout kina Sir Jeff Lipange at Sir Simael Saldana Urias. Thank you po for watching. Gayon din sa mga nag-request ng kanilang mga lugar. Shoutout po sa inyong lahat. Pakiabangan lang po natin ang reply video dito sa Nung Araw channel. Maliban sa sagradong bundok Banahaw at mapaghimalang Birheng Dolorosa, ang kinalalagyan ng dating Sitio Hambuhan ay dinarayo na talaga kahit noon pa man dahil kilalang paligon ito. Ang dating Sitio Hambuhan umano na pinanggalingan ng bayang ito ay siyang kinalalagyan na ng Barangay Santa Lucia ngayon. Alam mo bang sa tinaguriang patronesa ng mga OFWs at migrant workers ipinangalan ang bayang ito? Ito'y walang iba kundi kay Nuestra Señora de los Dolores o mas kilala bilang Our Lady of Sorrows. Idinareklara ang Dolores Church bilang National Shrine of Our Lady of Sorrows noong 2017. Ginanap ang Episcopal Coronation noong 2019 at nasundan pa ng Canonical Coronation. Kahanay na ng simbahang ito ngayon ang Baclaran Church, Pangasinan Church at Antipolo Church. Ang bayan ni Nuestra Señora de los Dolores ay sinimulang itatag noong 1834 sa pagtutulungan ng matataas na opisyal ng lalawigan ng Tayabas, Bonbon at Nueva Caceres. Pinagtibay ito ng Gobernador General ng Pilipinas, Pascual Enrile y Alcedo at Archbishop Jose Segui ng Maynila. A 23 ng Mayo, 1835 nang maganap ang opisyal na pagbubukas ng pamahalang lokal para sa bayan ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon. Ang unang leader ng bayang ito ay si Gobernador Silio Don Francisco Fernando. Ang sentro ng pamahalaan noon ng bayan ng Dolores ay nasa baryo de Maranli. Ngunit nabuo ang mga barangay sa loob nito. Ito ay ang mga barangay ng Bagong Anyo, Bayanihan, Maligaya at Silangan. Kaya noong September 1966, napalipat tuloy sa Barangay Bulakin 2 ang sentro ng pamahalaan ng Dolores hanggang sa kasalukuyan. Kinilala naman ang hangganan ng teritoryo para sa bagong tatag na bayan noong April 11, 1835. Dating ekstensyon ang nooy maliit na kapilya ng Dolores ng simbahan ng Chaong sa panahon ng mga Kastila hanggang 1834. Naitatag ito bilang independenteng simbahan noong 1840. Alam mo bang 1902 pa nang magkaroon ng kauna-unahang paring Pilipino sa simbahan ng Dolores? Ito'y walang iba kundi si Father Rufino Cadiz. Sa panahon naman ng mga Amerikano, isinama sa bayan ng Chaong ang Dolores at naging baryo ito ng Chaong. Pero nang dumating ang petsang April 11, 1910, nahiwalay ito at muling nakapagsarili. Kung ang Los Baños, Laguna ay nasa paanan ng bundok Makiling, ang Dolores, Quezon naman nasa paanan lang din ng bundok Banahaw. Katabi lang nito ang bayan ng San Pablo at bayan ng Nagcarlan sa Hilaga, habang sa timog ay ang Chaong at sa silangan naman ang bayan ng Lukban. Ikaw ba, kapag sinabing bundok Banahaw, anong unang maiisip mo? Hindi ba mga engkanto at mga kababalaghan? Pero alam mo bang mas lamang ang pagbibigay ng milagro dito sa sino mang may pananalig at kahilingan kaysa sa mga kwentong katatakutan na yan? Maraming buhay na patotoo sa mga natupad na kahilingan sa pamamagitan ng bayan ng Dolores. Halina't bisitahin natin ang Dolores Church ngayong mahal na araw at huwag mong kalimutang kumatok ng 3 beses sa pintuan ha at magbigay ng 3 mong kahilingan. Biniyayaan ang bayan ng Dolores ng sariwa
at malinis na tubig mula sa bundok Banahaw. Kaya nakakahiya naman siguro kung papasyalan natin ang lugar para lang mag-iwan ng kalat o basura. Igalang natin mga gilew ang pagiging sagrado ng lugar. Maliban sa matanda pa sa atin yan ay make it a habit na huwag tayong magkakalat kung saan-saan. Baka kabaliktaran ang ibalik sa iyo niyan dahil sa ipinakita mong kaburaraan. Ang tubig dito'y dumadaloy sa iba't ibang anyong tubig tulad ng talon, ilog, batis at lawa na pinanggagalingan naman ng irigasyon para sa mga pananim ng mga kalapit na bayan. Epektibo rin umano ang pagpapakain ng orasyon para sa mga anting-anting tuwing Biyernes Santo sa bayan o Biyernes de Dolores. Walang mintis talaga kung ito'y dayuhin ng mga deboto, lalo na sa papalapit na panahon ng Semana Santa at pistang bayan ito kung saan ginaganap rin ang Hambuhan Festival. Siya nga pala, ang bayan ng Dolores ay binubuo ng 16 na mga barangay. Kasama rito ang dating Sitio Hambuhan at ang mga barangay na nabuo sa nooy Barrio de Maranli. Maraming natatanging yamang tubig ang bayan na ito. Pamilyar ka ba sa nagtrending na Paeng Falls sa Lagnas River na makikita sa Sitio Galong sa Barangay Dagatan? Ang falls umano na ito ay binuo ng bagyong Paeng ng isang gabi. Pero bago pa ito ay sikat na talagang destinasyon ng ilog dahil sa kaakibat nitong religious significance, partikular na kay San Juan Bautista. Nariyan pa ang lawa ng Gunaw at ang seasonal na lawa ng Manlalayes na dito rin sa Barangay Dagatan matatagpuan. Ilan pa sa mga sikat sa Dolores ay ang Santa Lucia, Suplina at Cristalino Falls. Ang kabuoang sukat ng bayan ng Dolores ay 6,035 ektarya. Ang kalahati nito ay nakalaan sa livestock and poultry at sa mga high-valued crops tulad ng nyog, rambutan, sintones, suha, lansones at iba pa na siyang kabuhayan ng mga residente. Ayos ba ang video natin today? Bigyan mo naman ako ng heart at paki-share ang video ito. Salamat po sa panonood at huwag po sana nating kalimutan na i-follow ako. Hanggang sa susunod nating video, paalam!